Magandang gabi mga kabreeders. Kanina in-install ko yung bagong dumating na in-order ko na solar light para sa aking mga manukan. Ngayon sinecheck ko kung maliwanag ba talaga, kung okay ba yung solar na nabili ko. So far so good, okay naman yung mga solar. Kasi pag mayroong ganito, may solar, may pailaw sa manukan natin mga kabreeders, lalong-lalo na sa mga sisiw na bago pang pisa. Pag hating gabi kumakain yung mga sisiw mga kabreeders, maganda pag mayroong ilaw sa kanilang mga kulungan. Malaking maitulong ang ilaw tuwing gabi mga kabreeders para hindi umaatake yung mga daga sa ating mga sisiw. Naranasan ko na yan dati mga kabreeders, yung time na hindi pa nilagyan ng mga ganito solar, umatake talaga yung mga daga tuwing gabi mga kabreeders. Yun, so far wala nang kasong pag-atake ng mga daga kasi meron ng ilaw sa ating mga kulungan mga kabreeders. Ito pala ang hitsura ng aking manukan mga kabreeders pag dito tayo sa labas tuwing gabi. Consistent na pailaw talaga yung manukan ko mga kabreeders para maiwasan yung pag-atake ng mga daga dito. Hindi lang yan mga kabreeders, sinasadya ko talaga na lagyan ng pailaw ang manukan ko kasi uso dito ang nakawan ng mga manok sa aming barangay. Kasi sa ating kulungan mga kabreeders o ating manukan na meron talagang pailaw para madaling makita pag merong tao makapasok tuwing gabi. Sa oras na to mga kabreeders, mga 9 PM ng gabi, chinecheck ko yung mga alaga ko dito. Kasanayan ko kasi mga kabreeders, tuwing gabi bago ako matulog, chinecheck ko talaga yung mga alaga kong manok, lalo na sa mga sisiw. Itong mga solar na binili ko mga kabreeders, malaking tulong to sa akin na makasave sa bayaran ng kuryente. Saka itong lugar namin mga kabreeders, palaging makaranas ng burnout, kaya malaking tulong talaga sa akin itong mga solar na binili ko. Nagdagdag pa ako ng 4 na emergency solar light mga kabreeders, hindi ko pa na ikabit dito sa aking manukan. Baka siguro next week mga kabreeders, maikabit ko na yung mga bagong binili kong solar. Sa ngayon, hindi pa kasi sobrang busy sa trabaho. Time na to, nilibot ko lahat na kulungan at sinecheck ko yung mga sisiw na anak ng ating pulako gigante. Ito pala yung hitsura ng aking mga kulungan dito sa loob mismo ng aking malaking chickens ko. Kung nakita nyo mga kabreeders, yan yung tarpaulin logo ko sa aking manukan, yung Abay Backyard. Kaya ko talaga mga kabreeders na magpagawa ng ganito, ng tarpaulin sa aking manukan kasi isa ako sa mga breeders dito sa Bohol na noon na nagbe-breed ng mga higanting manok. Kita nyo mga kabreeders, yan yung mga native na manok na ginagamit namin na pinapalimlim namin sa mga itlog ng aming mga Indio gigante at saka Pulako gigante. Pamaraan na ito mga kabreeders, malaking na isave namin sa kuryente kasi yung ginagamit namin hindi na incubator, ito na yung mga native na inahin na manok na pinapadala namin, pinapalimlim namin sa mga eggs ng ating Indio gigante at Pulako gigante. Nakita nyo mga kabreeders, yung mga kulungan na yan halos napuno yan ng mga sisiw ng ating mga Indio gigante at Pulako gigante. Yung ibang solar dito mga kabreeders nilagay namin sa mga kulungan kasi ginagamit namin pang pailaw sa mga sisiw edad na month old hanggang 2 months old mga kabreeders. Kod nitong chicken scope ko mga kabreeders, may 2 breeding pin na pinapagawa ko. Bala ko doon ikabit yung mga bagong nabili kong mga solar. Kasi doon ko ilagay yung mga sisiw na edad 2 months hanggang 3 months. Doon ko isigregate sila sa 2 breeding pin na pinapagawa ko. Kaya need talaga na merong pailaw doon tuwing gabi. At yung ganitong routine mga kabreeders, yung pag-check na ating mga alaga, gabi-gabi ko talaga ginagawa ito. Kumbaga parang nakasanayan ko na mga kabreeders na bago ako matulog, i-check ko muna yung mga alaga kong manok, lalong-lalo na sa mga sisiw. Yung mga sisiw na yan mga kabreeders, yun pala yung anak ni Pulo, yung Pulako gigante ko na manok dito sa aking yard. Medyo madami-dami talaga yan ang pa-reserve mga kabreeders, kaya todo breed tayo. Hanggang dito lang po tayo mga kabreeders. Salamat sa panood ng aking video. God bless you all.